Hello guys, welcome to my channel. Today pag-usapan natin ang mga biggest mistakes sa financial na nangyari by age. And of course, how to fix them using IMG Financial Education. By reality guys, lahat tayo ay may mga financial mistakes. Pero ang maganda sa panahon natin ngayon is pwede na natin ito ayusin or i-correct habang maaga pa. Okay, so let's dive in. So, simulan natin sa age 20. Ano-ano ba ang mga financial mistakes na mangyayari sa age 20? So, one is living beyond your means. So, sa panahong ito or sa edad na ito guys, kung mayroon tayong sweldo, ubos ka agad sa mga gadgets, sa mga travel, or sa luho. Okay. Another is no emergency fund. Kasi akala mo ikaw ay bata pa, kaya no need na build ka ng financial emergency fund mo. Dahil para sa iyo, wala ka pang mga medical emergency, kaya ubos ka agad at wala kang savings. Another is not investing early. Okay. So, sayang guys ang panahon. Dahil kung nag-invest ka sana sa time na ito, ang time is your asset dahil sa tinatawag nating compounding effect will work for you. Okay, paano natin i-fix ang mga money mistakes na ito? Una is, gumawa tayo ng budget plan. So, kahit na guys, ilista lang natin sa notebook yung mga pinaka-basic needs natin at dapat natin sundin. And then later on, habang ginagawa natin ito, madidiscover natin na marami palang mga bagay na dati kasali sa ating budget na hindi na naman natin kailangan at ang pera doon is pwede pa na pupunta sa ating ipon. And the next is dapat mag-ipon tayo kasi ng 3 to 6 months para sa ating emergency fund. Okay. So, 3 months to 6 months ang dapat ipunin para kung ano man ang mga emergency na mag-abot sa ating life, mayroon tayong buffer. Okay, then, start investing kahit na maliit lang. No? Like mutual funds, stock market, or IMG recommended financial products. Remember, time is your greatest asset. Okay. Proceed tayo sa next level, age level. That is 30, age 30. So, dito sa age na ito, marami na tayong mga challenges na ma-meet. Okay. So, ang mga pagkakamali na maaari nating makomit dito is lifestyle inflation. Ano itong lifestyle inflation? So, yung punto na tumataas ang income natin, pero tinataas rin natin ang ating gastos. Kaya halimbawa ng pagkaroon ng bigger house, nice car, more vacation. So, another is neglecting insurance. So, sa age 30, hindi natin maisip na dapat magkaroon tayo ng insurance, no? Dahil
anytime, kahit na bata pa tayo, hindi natin alam kung anong mangyari sa ating buhay. And of course, healthcare, dahil anytime pwede tayong magkasakit. Okay. 3, too much debt, yung maraming mga kautangan. Andyan ang credit card, personal loan, car loan, and so on. No? Okay, how to fix them? So, control your lifestyle. Hindi porke na tumaas ang sweldo mo, dapat mo ring itaas ang iyong gastos. Another is get proper protection. So, ibig sabihin, dapat protection ang ating life, no, by getting insurance and healthcare para kung magkasakit tayo, mayroon tayong magamit. The next is creating debt repayment plan. So, dapat daw unahin nating bayaran yung mga high interest na mga utang natin. And then another is continue investing for retirement. Okay, remember, the earlier you prepare, the easier it gets. No? Okay. So, we will proceed with age 40. So, ano-ano naman ang mga money mistakes na nangyayari sa age na ito. So, dito, lumalab na ang mga consequence ng mga choices mo at your age 20 and age 30. Okay. Dahil, number 1, no retirement plan. So, wala kang plano para sa pag-retire mo. Okay. So, maraming mga Pilipino ang umaasa sa kanilang GSIS kung sila ay government employee, or SSS kung sila naman ang nagtatrabaho sa mga private companies. Next is helping too much without boundaries. So guys, hindi masama na magtulong or magbigay para sa pamilya, pero dapat may boundaries, no? Hindi yung ikaw ang tipong ATM ng iyong pamilya. So, as a result, wala kang savings dahil lahat binigay mo. Okay, another is not upgrading financial knowledge. So, hindi ka nag-upgrade ng iyong kaalaman tungkol sa kaperahan. Kung ano lang yung alam mo, kontento ka na doon. So, how to fix them? Okay, start increasing retirement savings. Kung late ka na nag-start, kailangan mo magiging aggressive. Then, learn to say no sa mga naghihingi ng tulong sa iyo. And then, fix financial boundaries is important. Then, attend to financial seminars, read books about investment or financial education, and most of all, join IMG workshop because knowledge is power. Okay, proceed tayo sa age 50. So, pagdating sa age 50, malapit ka na mag-retire. Okay, so mistake number 1, catching up too late. So, biglaan ang pag-ipon kasi malapit na mag-retire. Next mistake is over-dependent on children. Yun bagang umaasa ka sa mga anak mo sa support. Next is no healthcare plan. Walang healthcare plan. Okay? Remember guys na pag sa retirement age mo, tumataas ang iyong mga medical expenses. How to fix it or them? Maximize retirement contribution. Ibig sabihin, palakihin yung contribution mo sa
para sa iyong retirement. And then build passive income stream. So, dapat maliban sa trabaho mo, mayroon kang mga passive source of income, no? Okay. Secure health care coverage. So, dapat mayroon kang healthcare coverage. Remember, health is wealth. Lalo na sa retirement years, kailangan mo. So, the last but not the least, age 60 and beyond. So, sa age 60 and beyond, the biggest mistake is not enjoying life dahil sa financial stress. How to fix them or it? One, live within your means. So, ibig sabihin kung ano yung mayroon ka, dapat doon lang base kung ano yung standard na living mayroon ka. Then focus on experience, not on material things. So dito, mag-focus ka na sa mga experience, hindi sa mga material na bagay. Like example, habang malakas ka pa, dapat mag-travel ka. Then share your financial wisdom to younger generation. So dapat i-share natin kung ano yung mga financial wisdom natin sa mga younger generation. Kasi ang pinaka-legacy mo, hindi lang pera, kundi financial education. Okay. So guys, your host, Ma'am Norms,